Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Mahalaga po na matutunan o malaman ng tao ang kanyang pinagmulan at ang dahilan ng kanyang pag-iral dito sa daigdig. Maging siya ay mayaman o mahirap, nag-aral o hindi, may taglay na kapangyarihan o wala. Ang kaalamang ito ay maglalayo sa tao na mahulog sa kaisipang mahalaga lamang sa buhay ay ang pagkakaroon ng kayamanan, karunungan, katanyagan at kapangyarihan. Sa halip ay mag-uudyok ito upang ang tao ay magsikap para sa isang makabuluhang pag-iral na nakaukol o nakatalaga sa Diyos na lumalang. Mula pa sa panahon ng kabataan, ay dapat maunawaan na ng tao ang banal na layunin ng Diyos kung bakit siya nilikha o nilalang ng Diyos. Dapat matutunan ng bawat tao ang panukala ng Diyos sa mga taong nilalang niya. Habang may pagkakataon pang baguhin ng tao ang lakad ng kanyang pamumuhay at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos upang maging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Ano ang dapat maunawaan at makilala ng tao tungkol sa kanyang pag-iral sa daigdig? Ang sagot, kilalanin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siyang lumalang sa atin at tayo'y Kanya, tayo ay Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Kaya dapat maunawa at makilala ng bawat tao na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Tayo ay sa Diyos. Tayo ay Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Subalit, alin ang tinutukoy na pastulan o kawan ng Diyos? Ito po ay ang iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo o ang iglesia ni Kristo. Sa ikalawang bilang, kailan inaasahan ng Diyos na maunawaan at makilala ng tao na ang Diyos na siyang lumalang at nagmamay-ari sa atin? Ang sagot, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Kaya tungkulin o pananagutan ng bawat tao na alalahanin ang Diyos na lumikha sa Kanya sa kaarawan pa lamang ng kabataan. Ulit, sino po ang may lalang sa atin? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kasunod na bilang, paano dapat alalahanin ng tao ang Panginoon Diyos mula sa panahon ng kanyang kabataan? Ang sagot, alalahanin mo rin naman ng buo mong pag-iisip ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan, sapagkat ikaw ay hindi sa iyong sarili, kundi Kanya. Paano dapat alalahanin ng tao ang Diyos na lumalang sa Kanya? Buong pag-iisip, totohanan at buong ingat. Dapat ba nating limutin ang Panginoon Diyos? Hindi po. Sa kasunod na bilang, anong katunayang natutunan ng isang kabataan na alalahanin ng Panginoon Diyos ng buong pag-iisip at hindi niya siya nakakalimutan? Basahin natin ang sagot. Huwag mong payagan na ang kasiyahan ng iyong kabataan o ng kasibulan ay maging dahilan upang malimutan mo ang iyong manlalalang. Parangalan mo siya sa panahon ng iyong kabataan bago sumapit ang iyong pagtanda at sabihin,
hindi na masarap mabuhay. Mga kapatid, anong katunayan na natutunan ng isang kabataan na alalahanin ng Diyos na lumalang sa Kanya? Ang sabi sa ating binasa, pinararangalan niya ang Diyos mula sa panahon ng kabataan. Sapagat inaasahan ng Diyos na ang mga taong nilalang niya na pararangalan siya mula pa sa panahon ng kanilang kabataan, ano ang ipinagbabawal ng Diyos sa bawat kabataan na gawin? Ang sabi ng Biblia, huwag mong papayagan na ang kasiyahan ng iyong kabataan ay maging dahilan upang malimutan mo ang may lalang sa iyo o ang Diyos. Kaya huwag huwag nating lilimutin ang ating Panginoon Diyos. Sa bandang hulihan ng ating leksyon, malalaman natin kung paanong merong iba na nalilimutan ng Diyos dahil sa kasiyahan o kasibulan ng kanilang kabataan. Subalit, alamin muna natin sa kasunod na bilang paano mapararangalan ng tao ang Diyos na siyang dahilan ng kanyang pag-iral dito sa daigdig. Ang sagot, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alalahanin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siyang lumalang sa atin at tayo'y kanya, at tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Pinili, nilikha ng Diyos ang tao para sa kanyang sarili. Sa anong layunin nilalang at pinili ng Diyos ang tao para sa Kanya? Para ang tao ay paglingkuran siya. Maglingkod sila sa Diyos na may kasayahan. Upang magawa ng tao na maglingkod na may kasayahan sa Panginoon, ano muna ang dapat niyang makilala o maunawaan niya? Dapat muna niyang maunawaan na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang Diyos ang lumalang sa Kanya. Ang Diyos, kinikilala niya tayong Kanyang bayan. Kinikilala niya tayo na Kanyang mga tupa. Mga kabataan, tiyak na hindi nilikha ang tao para kumain lang, para uminom lang, para magsaya lang. Batay sa nakasulat sa unang Korinto 15:32. Kundi may layunin ang Diyos sa paglikha niya ng tao. Ang kanyang pangunahing layunin ay para ang tao paglingkuran at sambahin siya. Kaya nga sa loob ng iglesia ay tinuruan tayo ng kahalagahan ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos mula pa sa panahon ng ating kabataan. Kaya mayroon tinatawag na pagsamba ng kabataan eh. At ang marami sa atin, natutunan naman ito. Kaya mga kapatid, kahit ganito ang kalagayan natin sa kasalukuyan, huwag nating pababayaan ang ating mga pagsamba. Ang pagsamba natin ngayon sa Diyos ay itong ginagawa natin ngayon. Kaya pagka dumarating ang araw at oras ng ating PGM o ng ating pagsamba, ay dadalo tayo. Dapat naroon tayong palagi. Sa ika-6 na bilang, sapat bang iukol natin ang ating sarili sa pagsamba sa Diyos upang maparangalan siya? Ano pa ang inaasahan ng Diyos sa mga nilalang at pinili niya para maglingkod sa Kanya? Ang sagot, bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig
ng Diyos. Ang tao, batay sa dakilang layunin ng Diyos, ay pinili niya upang maging kanya. Ano pa ang inaasahan ng Diyos sa mga tao na nilalang niya? Inaasahan niya na sila ay maglilingkod sa Kanya. Nais din ng Diyos na tayo ay maging banal, walang kapintasan sa harap niya. Inaasahan din niya na tayo ay mabubuhay sa pag-ibig. Kaya tinuruan din tayo sa iglesia ng kahalagahan ng pamumuhay ng pagkakristyano. Ang isa sa hindi natin dapat na limutin na aral sa atin ay huwag tayong mabubuhay sa kasalanan o sa mga kasamaan. Kaya kalakip ng ating mga paglilingkod, pagsamba sa Diyos, ay kasabay niyan ang patuloy nating pagbabagong buhay. Kaya ngayon pa lang, sanayin na natin ang ating sarili, mga kabataan. Ngayon pa lang, sanayin na ninyo ang inyong sarili sa pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ikapitong bilang, ano ang babala ng Diyos sa bawat kabataan na sa halip na gawin ang inaasahan niya sa Kanya ay ginagawa kung anong maibigan at lahat ng nakakaakit sa Kanyang mga mata. Kaya nakalimutan niya ang may lalang sa Kanya. Basahin natin ang sagot. Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mong lahat ng ito ay ipagsusulit sa Diyos. Dadaling ka ng Diyos sa kahatulan. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan, ang kabataan at ang kasibulan ay pawang walang kabuluhan. Kapag ang isang kabataan, ang pinili niya na gawin ay yung kung ano lang gusto niya, kung anong maibigan niya, ayaw niyang sumunod sa mga utos ng Diyos, ang gusto niya kalayawan, ang gusto niya kasamaan, ano ang babala ng Diyos sa kanya? Ang sabi sa ating binasa, ipagsusulit mo yan sa Diyos. Tatandaan ninyo mga kabataan, sa araw ng paghukom, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Doon, isusulit natin sa Diyos kung ano ang ating mga ginawa. Mas maganda na yung ang isusulit natin sa Diyos pagdating ng araw ng paghuhukom ay nabuhay tayo sa pagsunod sa Kanya, iningatan natin ang Kanyang mga kalooban, kaysa haharap tayo sa Diyos at ang isusulit natin naging malayaw tayo, naging makasalanan tayo. Pagka ganon, hindi tayo maliligtas. Sa kasunod na bilang, ano ang iniuutos ng Panginoong Kristo na dapat gawin ng bawat lingkod niya sa buong panahon ng kanyang buhay upang maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na lumalang? Basahin natin ang sagot. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos.
upang ang buhay natin ay maging makabuluhan sa paningin ng Diyos. Dapat natin siyang ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Mga kapatid, ano ang katunayan? Iniibig natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Ang katunayan ay ang pagsunod. Anong uring pagsunod? Lubos. Ibig sabihin, lahat ng aral ng Diyos ay dapat nating sundin. Kailan tayo dapat sumunod sa mga aral ng Diyos sa lahat ng panahon ng ating buhay? May pagsubok man o wala, sa kahirapan, sa kasaganaan, sa lahat ng panahon ng ating buhay, dapat tayong sumunod. Pagka ginawa natin yan, makatitiyak tayo ng pagmamana ng buhay na walang hanggan. Yan ang ating leksyon at bago tayo manalangin, basahin natin muli ang paksa ng ating tinalakay. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Tumayo po kayo, tayo'y nanalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Pinahintulot mo minsan pa kami makasamba at tumanggap ng iyong mga. Pagpalain mo lahat ng mga nakapakinig. Huwag lamang humangga sa kanilang pandinig ang mga katotohanan ng kanilang tinanggap sa pagkakataon ito, kundi higit sa lahat, kanila itong masunod sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Patuloy mong lingapin ang mga kabataan na aming tinuturuan. Gabayan mo silang palagi. Hubugin mong maging mananampalataya at tapat sa iyo sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Aman Diyos, ikaw lamang po ang tanging naming pag-asa na makatutulong sa amin. Manatili ka po sa aming buhay. Tulungan kami sa aming mga paglalakbay. Loobin mong makatapos kami ng aming takbuhan. Salamat sa aming mga pagsamba. Ginagamit mong mabisang kasangkapan para gabayan ang bawat isa sa amin upang huwag maligaw kami ng landas. Nananalig po kami, Ama. Ginawad mo sa amin ang iyong mahalagang basbas. Pinatawad kami sa aming mga pagkakasala. Ipinagkaloob ang mga biyayang aming kailangan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.